Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we are the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. People are expected to flock to cemeteries starting today to remember and honor their departed loved ones. The Independent Commission for Infrastructure moves to recover stolen government funds from flood control scam officials. President Bongbong Marcos is ordering government agencies to cut costs by 50% to fight corruption. The Office of the Ombudsman has released copies of previous rulings on Senator Joey Villanueva's 2016 dismissal order. First in the news, the Independent Commission for Infrastructure, or ICI, has assured the public that it is speeding up the process of recovering funds stolen from the government's flood control projects. During the ICI's technical working group yesterday, Chairman retired Justice Andres Reyes Jr. said they will issue announcements in the coming weeks on how stolen assets can be reclaimed. For now, civil forfeiture is being considered as the fastest way to recover money from officials involved in the scam. Under this process, official SALNs will be compared with their actual assets, and any discrepancy could be used by the Solicitor General to file a civil forfeiture case in court. Isa sa mga importanteng kailangan natin gawin ay yung mabilis na pagbabalik ng pera na ninakaw sa mga kababayan natin. Very clear yung timelines and very clear yung mga gagawin ng mga iba't ibang ahensya para talagang mabawi na natin itong mga ninakaw na pondo ng mga kababayan natin. Meantime, the Bureau of Customs is preparing to auction off 7 luxury cars belonging to contractors Sara and Curly Discaya. These include a Rolls-Royce, which Sara earlier said she bought for the umbrella that comes with it. The auction will be on November 15. Marami nang papareserve ng payong, but accessory follows the principal, so nandun din yung payong kasama sa. President Bongbong Marcos has ordered government agencies to reduce their expenses by 50%. He made the announcement before departing for South Korea to attend the Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Summit. The Department of Public Works and Highway earlier initiated a strategy to cut construction costs and eliminate inflated project estimates. The Department of Public Works is now aligning its project costs with real market prices and reducing these by 50%. Marcos said the cost-cutting measures are intended to curb corruption within government agencies. He added that the savings will provide more funds for livelihood creation programs across the country. Let me be clear. The quality of what we build will not be compromised. The only thing weakened will be corruption. This is the accountability that our citizens deserve. The Philippine Navy is denying claims that flood control witness Orly Gutesa is under the custody and protection of the Marines. This comes after former Congressman Mike Defensor said otherwise in an interview on One News. Here's the report. The military is not hiding flood control witness Orly Gutesa. That statement came directly from AFP Chief of Staff General Romeo Bronner. This follows former Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor's statement on One News Historicon that Gutesa was under the custody of the Philippine Marines. But even Bronner said he had no knowledge of such a claim. Despite that, he stressed that the military would never conceal Gutesa if he were under their care. I have no personal knowledge po kung talagang nandun sa Philippine Marines si Gutesa. But let me make it clear na kung nandun nga siya, no, ay wala pong intensyon ang Armed Forces of the Philippines na itago yung mga witnesses natin. No? In fact, tutulungan pa ho namin yung korte or kung anumang mga ahensya or bodies, investigating bodies na i-produce yung mga witnesses natin, no, para makatulong po sa ating investigation, lalong-lalo na po laban sa corruption. Before that, the Philippine Navy had already issued a statement clarifying that Gutesa was not in their custody. They also said they no longer have control over him since he has long been retired.
Usually the whereabouts or the statements or testimonies or the actions of anyone who has retired already is not anymore under the radars of the Philippine Navy, especially if he's not a reservist. I would like to highlight that Mr. Gutesa is not a reservist because when he retired in June 2020, the law was not applicable to him. Even Senate President pro tempore Ping Lacson slammed Defensor's allegation. Lacson even questioned, how much more fakery can we take? Defensor has yet to comment on the issue. Gutesa was introduced by Senator Rodante Marcoleta as a witness before the Blue Ribbon Committee in September regarding the alleged flood control project anomaly. He claimed he personally delivered suitcases filled with cash to former Congressman Saldico and former House Speaker Martin Romualdez, a claim both men denied. Earlier, the Manila Regional Trial Court discovered that the signature of the lawyer in Gutesa's sworn statement, which was read during the Senate hearing, was forged. This was confirmed by the lawyer named in the notarized affidavit, Attorney Pechi Rose Espera. Because of this, several lawmakers have called on the Department of Justice to investigate Gutesa. Thousands of visitors have trooped to the Manila South Cemetery to pay respects to their departed loved ones this Undas. For the details, we have mobile journalist Kyla Makantan. Hi Kyla, tell us what's happening there. Angela, Diego, magandang umaga. Sa mga oras na to, dagsa, no? Patuloy yung pagdagsa ng mga tao dito sa Manila South Cemetery. Kumpara kaninang umaga, ng mga bandang alas 6, na umaambon-ambon pa kasi dito, kaya mangilan-ngilan lang yung pumapasok. Nako, yung natin, nagkaroon ng aksidente bigla dito sa isa sa mga e-trike, sumabit dun sa barikada. Pero ayan, no, para sa mga kapatid natin na pupunta dito, maayos naman yung nagiging proseso sa pagpasok, yung pagkakapkap. At ayun nga lang, may mga kapatid tayo kahit na taon-taon na, alam na natin na pinagbabawal talaga ang pagdadala ng mga lighter, sigarilyo at mga vape. Marami pa rin yung mga nakukumpiskahan. Nagbibigay naman ng number and ng tag para makuha nila kapag sila ilalabas na. At may mga ilan din na nakuha na pa rin ng pintura at walis tingting kahit na nung October 26 or 28 pa yung huling araw ng paglilinis dito sa loob. Kaya paalala lang ulit, no, sa mga kapatid natin na pupunta dito para iwas sa inconvenience po, no. Wag na po natin dalhin yung mga ipinagbabawal. Syempre dagdag din dyan yung mga matutulis na bagay at yung iba pang dinadalang panlinis, yung mga thinner or pentura. At sa mga oras na to naman, at maayos naman yung alagay dito sa loob ng sementeryo, merong mga libreng sakay na e-trike, meron ding mga pinapagamit na wheelchair para sa mga kapatid natin na vulnerable, at meron ding mga help desk at iba't ibang assistant desk para kung sakali mang mahirapan yung ating mga kapatid. At ngayong taon nga, no, unang nagagamit na itong tinatawag na grave finder, puntod finder, kung saan pupunta lang sila sa website ng Manila South Cemetery at itatype lang doon yung name ng kanilang namayapa at lalabas doon kung saan ba nakalagak o saan man yung puntod sa ang area. At merong mapa dito, no, kung saan makikita para doon sa mga kapatid natin na hindi na mahanap kung nasaan ba yung kanilang mga puntod. Well, kamusta naman yung success rate ng puntod finder natin? Nung mga nagamit ng ating mga kababayan, mga kapatid dyan, nahanap ba nila yung kanilang puntod na hinahanap? Yes, Angela, malaking tulong, no, ayon doon sa mga nakausap natin, lalo na syempre yung mga matatanda, hindi techie, kasi meron silang dito mismo sa opisina, pwede silang dumiretso dito sa opisina para dito titignan yung website, doon matcha-check at makikita kasi yung iba, Angela, kahit na nung last na undas lang dumalaw, hirap silang alalahanin kung saan babanda dahil may mga area din kasi dito sa sementeryo na medyo masukal, yung hindi nalinis. Yung iba naman daw, ayon sa pamunuan, nililinis, yun nga lang sobrang bilis tumubo ng mga damo, ng mga halaman, kaya may mga areas na parang masukal. Meron din dong sa loob na banda, merong mga parang puntod na lubog sa tubig dahil nga hindi daw maayos din yung drainage system dito, no. So ito parang nakaplano pang ayusin after pa ng undas kasi magiging sagabal daw kung netong taon sinimulan ayun ng mga drainage system dito. At ayun, yung siguro isang problema lang, Angela, pagdating doon sa doon sa puntod finder, yung minsan kasi
yung mga 90s daw na 90s pang na-encode na mga pangalan, kung minsan hindi lumalabas yung first name. So for example, sabihin natin Castro, yung first name Castro, ganun lang daw, first letter ng pangalan. Minsan madaming lumalabas na kapareho, hindi na nila ma-modify dahil nga dati pa yung mga naka-encode, 90s pa, at hindi din daw nagkaroon ng maayos na turnover mula dito sa last na namuno dito sa Manila South Cemetery. Pero yung huling nalibing dito na October 28, updated naman daw, and daily naman daw nilang ina-update yung listahan. Talagang Castro ang sample natin, ha? Hindi, Kayla, huwag ka mag-alala, yung precinct finder at yung puntod finder may pagkakapareho daw, di ba? May mga patay na bumoboto, eh. Hindi, pero ang tanong ko, 24 hours ba open ang gate natin? Kasi may mga ibang sementeryo na hindi na pwede pumasok after i-cut off ang mga bisita, but they can stay. So, yun ang tanong ng mga iba. Nako, dito, Diego, sa Manila South Cemetery, 5 a.m. until 9 p.m. lang. So kung may mga kapatid tayo na nagbabalak na dito mag-stay, mag-overnight, hindi po pwede, no? At kung yung iba naman, talagang ayaw umalis at nagsistay andun pa ng ganong oras, meron tayong mga naka-deploy na from MPD, mga pulis, at talagang papaalisin din po kayo. Kaya makipag-cooperate na lang dun sa ating mga kapatid na dumadalaw dito. So wait, mabilis lang, 9 p.m. Kailangan out of the libingan? Yes, tama, Diego. Okay. Nakikita ko, Kayla, mayat maya may mga dumadaan sa likod mo na mga bumibisita sa kanilang mahal sa buhay dyan sa Manila South Cemetery. I was wondering, based on our history sa reporting, kailan ba yung peak hours na talagang dadagsa yung mga kapatid natin na pupunta dyan? Oo. Angela, ayon sa pamunuan nang naitanong natin, usually daw mga afternoon kapag hindi na masyadong init. Pero kasi nga, nagbabago-bago dahil nga nung natatandaan natin, nakarang taon, dito din tayo nagbantay, nag-uulan din. At ngayon, ganun din, ngayon kumulimlim ulit, kanina mainit. So, pwede daw magbago yan. Pero expected kasi nila na tomorrow, November 1, dito talaga pupunta at dadagsa yung tao dahil ang estimate lang nila para sa araw na to dito ay nasa 20 to 50K yung visitors, pero yung bukas inaasahan nila na possibly 500,000 to 1 million. Yun yung kanilang ina-anticipate na dadalaw, na bilang ng dadalaw dito, Angela. Alright, maraming salamat. That was our mobile journalist, Kayla Macantan, reporting live from the Manila South Cemetery. Diego. And now let's check the prices of flowers in Dangwa, Manila. We have mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, go ahead. Angelo, Diego, sa ngayon, October 31, Bisperas ng Undas, ay napansin-pansin yung pagtaas ng presyo ng mga bulaklak dito sa Dangwa at base sa pagtanong-tanong natin kanina, ay madalas daw tumataas talaga ang presyo mula October 30 hanggang November 1. At sa ngayon, sa kasalukuyan, ito yung mga presyo ng mga mabebenta nating bulaklak tuwing mag-uundas. Meron tayong imported Malaysian mom, 600 per bundle. Ang regular price nito ay 300 pesos. Meron din tayong mga radus na ngayon ay 350 pesos per bundle, which is usually nasa 80 pesos lang yung regular price nito. Meron din tayong mga local Malaysian moms na nasa 250 per half bundle. And meron naman tayong mga carnation na 250 per bundle. And last time yung regular price nito ay nasa 200 pesos lang per bundle. Meron din tayong mga or mag-undas ay 650 pesos lang, habang meron din naman tayong mga arranged flowers. At sa pinakamurang natanong natin kanina, Angela and Diego, ay nasa 200 pesos, pero yung pinakamahal ay umaabot ng 2,000 pesos. Habang naman yung mga basket arrangements or yung talagang mga customized na arrangement ng flowers, pwedeng tumaas hanggang 5,000 pesos. Depende sa klase at dun sa mga uri ng bulaklak na gagamitin sa arrangement. No? Pero Angela and Diego, ang pinakamabenta daw talaga dito ng mga bulaklak ay hindi sa uri na babase, sa kulay. Kapag daw ang stocks dito, ito yung mga in-demand talaga. Oo. Anong sasabihin? Just, ang tanong dito kasi... Ito muna. Kasi madaming pupunta sa libingan tomorrow pa or early in the morning. So, until what time is Dangwa open today? Yeah. Are they gonna be open past midnight para if ever bago pumunta sa mga probinsya, makabili na sa Dangwa? So
Sa ngayon, no, hindi pa natin natatanong yan sa mga lokal na pulisya kung hanggang anong oras pa magbubukas itong dangwa. Pero base sa nakausap natin kanina ay dadami pa daw ang mga dadagsa dito sa dangwa na hanggang mga alas 9 ng gabi, dadami pa raw dito dahil mga magla-last minute na bili ng mga bulaklak dito sa dangwa bago umuwi sa kanilang probinsya. Sa ngayon, Angela, Diego, ay kung makikita nyo sa aking likuran, ay medyo maluwag pa yung lagay ng kalsada dito. Marami nang bumibili pero hindi pa ito yung talagang dagsa ng tao na nagla-last minute na bili ng mga bulaklak para sa undas. Oo, wala naman tayong mga naitalang untoward incidents dyan sa Dangwa kasi maraming mga bumibili dyan. Nagtanong tayo sa kapulisan kanina, Angela, no? So far daw, wala naman daw tayong naitalang mga reports, wala naman daw nakawal, at peaceful naman yung current na lagay dito sa Dangwa, Angela. Pero yung traffic medyo heavy na papunta dito, kaya yung mga motor ay hindi na pinapapasok dito at yung iba ay naglalakad na lang para makapasok dito sa loob ng Dangwa. Okay, sige, maraming salamat. That was our mobile journalist Jazz Paredes reporting live from Dangwa. Alam mo, may nauuso sa online, nakita ko namin nagpipicture. Itong undas, bibili ng flower sa Dangwa, yung pangpatay, kasi ibibigay sa ex. Ah, talaga ba? Ang daming, parang may nagkakaroon ng parang trend, parang TikTok, talaga Facebook ba? trend na bibigay nila sa ex. Papadala mo sa ex yung flowers. Parang at least may ex pa sila. Remembering the past relationship na patay na parang gano'n. Ghost of the past relationship. Ano ba yung past? Yan na, nakakalimot ka na naman. Kanina ka pa nakakalimot eh. Sumasabay sa undas yung thoughts mo eh. Nagiging ghost yung thoughts ko. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. Navotas Representative Toby Tiangco calls on the Department of Foreign Affairs, or DFA, to resign Congressman Zaldico's passport, citing national security risk. In an interview with The Big Story, Tiangco said Co resigned instead of answering questions, failed to appear before the Independent Commission for Infrastructure twice, and still maintains control over air assets in the Philippines. He warned that if the passport is not immediately canceled, it could allow the former lawmaker to seek refuge in a non-extradition country. Tiangco added that the public's anger over the flood control scandal makes timely action critical, or it could fuel civil unrest. Co is linked to billions in kickbacks from infrastructure projects. Sabi ng DFA, hindi nila alam kung nasaan si Zaldico. O paano? Paano pag inintay natin yon at gusto na nilang kanselahin, nakakuha na ng passport sa bansang walang extradition treaty? Pag nangyari yan, ano magiging isip ng tao? Ang sasabihin ng tao, talagang pinabayaang makawala si Zaldi. Alam nang kukuha ng passport, pinabayaan nila kasi ayaw nilang pauwiin. The Office of the Ombudsman has released copies of previous rulings on the 2016 dismissal order against Senator Joel Villanueva. The documents include decisions from former Ombudsman Conchita Carpio Morales and Samuel Martires on his alleged involvement in the pork barrel scam. Documents show that Villanueva filed motions for reconsideration in the late 2016, and Martires' ruling found no sufficient evidence linking him to the alleged misuse of 9.7 million in public funds. The ruling cited NBI findings that Villanueva's signatures on key documents were forged and said there was no proof he benefited from the funds or took part in any fraudulent scheme. Ombudsman Boying Rimulya earlier questioned Martires' 2019 reversal of Morales' ruling, which initially ordered Villanueva's removal from public service. Sir, bakit po natin i-propose? Ano po ang... For the information lang, kasi nga people are speculating as to what is which and what is what. So you can it's actually public property. These are already decisions that are presumed to be valid. Larger crowds are expected to visit the Manila North Cemetery today as the Undas break begins. For latest, we have mobile journalist Merimon Reyes on the ground. Merimon, meron na ba tayong data kung ilan na yung mga bumisita so far at anong oras yung peak hours na makikita natin marami yung pupunta dyan? Angela, hello. So far, good morning. As of 9 o'clock a.m., nasa 6,000 na ang bilang ng mga bumisita o mga pumunta dito
from 5 a.m. to 9 a.m. Pero ang nasabi sa atin dito ng mga nagbabantay rin sa Manila North Cemetery, usually daw ang peak season, ang peak day talaga nito is auno, which is tomorrow. Pero kapag ka ngayong araw, bandang hapon daw hanggang paggabi. Kasi yung iba raw, nagpapahupa raw ng init ng tanghali. Yung iba naman, nauna na raw nitong October 29, October 30. Pero yung mga gusto pa rin naman daw manatili doon sa kalendaryo ng undas, usually by the afternoon daw. At bukas, maagang-maaga, hindi na raw kailangan hintayin pa yung tanghali para makitang marami ang tao. Kaya ngayon sa likuran ko, may nakapilang 50, nasa 50 yan ng mga e-trike para sa libreng sakay dahil kaya pa talaga nilang daanan itong paligid ng Manila North Cemetery. Over 54 hectares ito pero bukas, hindi na raw kakayanin nung mga services ng libreng sakay ng e-trike kasi itong luwag ng likod ko ngayon, bukas panigurado, siksikan at dikit-dikit na ang mga tao. Pero dito sa likuran ko ngayon, tuloy-tuloy na ang pagpasok ng mga bumibisita and yung screening na ginagawa dito ng mga nagbabantay. Marami sa mga nakita na nating nakumpiska, yung mga flammable na material tulad ng pabango, ang sigarilyo, bawal, ang vape, bawal. Ganyan sila karami. So far sa isang table pa lang ito. And sa mga tinitingnan din nila dito, yung dami ng bitbit nila, bawal din ang maiingay na bagay tulad ng mga instrumento, gitara, sound speaker, yung mga sound systems, bawal yun. And even yung mga matatalim na bagay, ang alak, bawal din. And iba pang mga bagay na maaaring magdulot dito ng kaguluhan. Marymon, kamusta na yung perimeter ng area ng dyan sa where you are? Is the traffic starting to build up? Anong oras yung magiging peak ng traffic dyan? So far, starting noong October 30 kasi until November 3, meron na talagang road closures na inoobserbahan na dito. Kasama na dyan, for example, yung kahabaan ng Blumentritt dito sa labas natin, mula Bonifacio hanggang Aurora Boulevard, sarado yan. Ang Dimasalang mula Retiro hanggang Calavite Street, ang Maceda mula Makiling hanggang papuntang Dimasalang, ang southbound lane ng Dimasalang Bridge sarado rin ito, and even yung side ng bahagi ng Aurora Boulevard from Felix Huertas Road papuntang Tandang Sora, dito yon. Ito yung side na to ng Chinese General Cemetery. Sarado na yan. Ang pinapapasok na lang nila kung sakali raw ng mga motor o kaya sasakyan, yung mga empleyado ng ospital, yung mga kailangan lang daw maihatid dito sa bungad, pero the rest hindi talaga na nila pinapayagan, pinapaikot na nila. Ang isa pang naobserbahan natin dito, 0 vendors na talaga dapat sa loob ng Manila North Cemetery, pero meron pa rin nagpupwesto ng kanilang mga table, nagbebenta sila ng siomai. Even tulad yan, naririnig nyo, may mga nagpe-page dito mula sa pulisya, and maraming beses silang rumonda at pinaligpit itong mga vendor, pero after ilang minutes, kapwesto sila ulit para magbenta. Yeah, Marymon, I was wondering saan dinadala yung mga confiscated items, no, na mga bawal dyan. I believe yung mga used water bottles, pwede na yung itapon, i-recycle. But what about yung mga like speaker, gitara na sinabi mo bawal din ipasok? Angela, may number tagging sila na nilalagay. So for example, meron i-confiscate dito, and kumbaga ayaw i-surrender talaga, kumbaga hindi pwedeng maipatapon na lang nung bibisita yung gamit nila. May number yun, para pagkatapos sila bubisita, dito rin naman ang exit, maaari nilang kunin yung kanilang mga confiscated items dito. Bukod doon sa mga ipinagbabawal na nakagamitan na dadalhin dito, bawal pa rin ipasok ang mga pet natin. Ito yung nagbibigay daan lang din dahil sa dami rin ng mga taong inaasahan. Same go din doon sa last year, bawal din ang pagpasok ng mga pet. So, abiso na lang din sa ating mga kapatid na mga fur moms o fur dads dyan, bawal po ang mga pet sa Manila North Cemetery. Marymon, kung pupunta ako dyan at dadalhin kong kotse ko, saan ko iiwan? I mean, how far is the parking? Yeah. Actually, dito kung makikita nyo, yung iba, may gas station dito sa kabaan ng Blumentritt. Meron doong isang lote. Merong mga parking boys na nag-aabang. At sila mismo yung tumatawag na meron dito, pwede ang motor, so, pwede dito ang sasakyan. Makikiusap ka, pero may bayad na kasama yun. Pero meron din namang mga designated na parking areas na bukas, ito sa kalsada ito. For example, from P. Guevara, mula Blumentritt hanggang Aurora Boulevard, yung side na yun, maaari raw paradahan. From Felix Huertas, mula Blumentritt hanggang Aurora Boulevard. And from Oroquieto Street, mula Blumentritt hanggang Aurora Boulevard. Yung side na yun lang ang maaaring paradahan. Nung pumunta rin kasi tayo dito, napadaan din tayo dun sa isang side ng, yung Padimasalang Bridge, yung isang side nun, yung Padangwa.
marami nang hinuhuling mga sasakyan na nakabalandra lang doon. So, ibig sabihin, meron lang talagang designated parking spaces na kabilang itong mga kalsadang nabanggit Meron natin. yung binanggit mo, these are allowed by both LGU and MMDA kasi minsan kahit pinapayagan ng LGU, MMDA nahuhuli. Oo, yun yung huling abiso na nakuha natin. Ito talaga yung maaaring pagparkingan ng ating mga kapatid na motorista. Pero sa mga nakausap din natin, especially yung mga traffic enforcers sa labas, hanggat maaari raw mas maganda mag-commute na lang. Kasi ang problema, bagaman may ilang mga parking spaces sa paligid ng Manila North, pahirapan pa rin lalo bukas sa dami ng mga pupunta. Marami pa rin namang umiikot dito ng mga jeep, mayroon din namang mga taxi, pero hindi nga lang makakalapit ng sobra dito sa Manila North. Alright, thank you, Merrimon Reyes, for that report. All right, let's head over this time to La Loma Cemetery. We have mobile journalist Fatima Baduria reporting on the ground. Fatima, what's happening there? Hey, Fatima. Fatima, your audio. Medyo malabo yung audio natin. Oo. Kailangan natin ng magandang signal. Sayang report mo. Oo. Yan, go. Malabo, Fatima. Sige. Well, for those who just tuned in, yung mobile journalist natin nandyan ngayon sa La Loma Cemetery. Si Fatima Baduria. He's about to give updates. We're doing a round of all the cemeteries kasi right now. Kasi ngayon talaga yung puntahan or yung iba naman mamayang hapon pa after ng work nila. But like in Manila kasi suspended na yung government offices doon and other companies But while Fatima is fixing her audio, let's check in at Evan Tarinque. Ayun, Evan ba? Or let's check the situation at Parañaque Integrated Terminal Exchange or PTEX. Evan, basta ano PTEX, basta PTEX Evan eh. Kaya kahit di ko pa nababasa ni mo, alam kong ikaw Evan. Evan, ano ang sitwasyon dyan ngayon? Yes, Diego. Currently, makikita nyo sa aking likuran. Talaga, ikot ko na rin kayo. Talaga maluwag pa currently yung situation dito sa loob ng PITX sa mga oras na ito. Makakapaglakad pa tayo actually ng maluwag, very, very smooth sailing pa yung ating paglalakad dito sa loob. Sa kabila kaya nung expected. Evan, can you hear us? Medyo nawala ka sa amin. Alright. Evan, na-mute ka. Ayan. Go ahead. Okay. So, balik tayo dito ngayon. May kita naman natin currently. Maluwag na maluwag pa rin yung daanan dito sa loob ng PITX. Sa kabila yan, expected na influx ng mga pasahero ngayong araw. Ayan, may kita natin. Marami pa rin mga upuan na bakante na pwede pa rin upuan ng mga kapatid nating pasahero o pagbiyahe ngayong araw. Kasabay sa pag-iikot natin, doon sa may harapan, doon sa may entrance, Actually, makikita natin karamihan ng mga kapulisan dito sa loob ng terminal. Actually, may mga assistance desk na nakakalas, nagdagan pa nga yan. Actually, ng 5 daw na assistance desk, iba pang mga floors netong terminal. Pero actually, doon sa entrance pa lang, pakita natin yung entrance. Okay? Itong entrance natin dito, habang maluwag na maluwag pa yung entrance, yung gate dito, makikita natin, check isa-isa yung mga bags. Talagang walang mga kalusot na ipinagbabawal. Dahil dito pa lang, pakita natin, Ate, pakita ko lang ulit to, Thank you po. Ito, andito yung mga confiscated items na ipinagbabawal yan. Makikita natin, may mga butane, mga lighter, may mga matutulis na bagay. So, kadalasan nung dadali dito pa lang pag nakita yan, kukumpiskahin na yan. At kanila nang dadalhin sa kanilang office. Meron din tayong mga canine dogs na nandito. Ayan, nakikita natin, they're working hard. Buong araw, palitan sila ng shift. At yan, parating na, parami actually yung mga pasahero ngayong umaga dito, Diego. Evan, kamusta na yung situation sa ticketing offices? Kasi alam ko online, madami nang ubos na tickets. Pero it looks like madami pa rin nagbabakasakali by being a chance passenger. Diego, surprisingly, kanina pagpunta natin doon sa mga ticket booth, lalo na doon sa mga booth ng bus companies na nagbebenta ng tickets papunta sa may Bicol region, halos iilan lang yung pasaherong na buta natin bumibili ng tickets, Tinanong natin yung ilan, karamihan daw kasi sa kabila nakabook na online at
bubili na lang, pupunta na lang sa mga ticket booths para palitan ng boarding pass yung kanilang mga online tickets. No? Kaya hindi na sila tatagal doon ng ilang minuto. Dahil pagkakuha nila pagpapakita nila nung kanilang mga online ticket, bibigyan na sila kaagad ng boarding pass at nakakaalis na sila kaagad doon sa mga ticket booths na iyon, Diego. Oo. Evan, we all know naman na magaling naman yung operation dyan sa PTEX, Pero meron ka na bang data so far kung ilan na yung pasahero dyan sa PTEX since yesterday? Yes, Angela. Since yesterday, pumalo na siya sa more than 700,000, no? Simula noong October 27, no? Doon sila nagsimula magbilang, no? Halos everyday, no? Tinatamaan nila yung kanilang target na pasahero na around 180,000 per day, no? So, minsan lumalagpas ng 180, umaabot ng 190, no? Kahapon actually, umabot sila ng 190 na pasahero, no, kahapon. And sa ngayong oras, no, Angela, almost 60,000 na yung mga pasahero nga nandito sa loob ng terminal, Angela. Of course, I would like to know also, Evan, kung maayos naman ba yung mga special lanes or kung may special lanes ba for pregnant women, for senior citizen, and of course for PWD kasi gantong maraming mga pasahero dyan, minsan nakakaligtaan sila. Tama ka dyan, Angela. No? Dito, sa PITX, actually, pag inikot natin itong sa may entrance, okay, wait lang. Pakita natin itong entrance. So, usually may naka-standby na susundo ng wheelchair dito kung kinakailangan. No? Meron din tayong mga trucks kung saan pwedeng dalhin dyan, ilagay dyan yung mga gamit. No? Meron din namang itong mga helper natin, sila Kuya, shoutout naman, hi ka dyan. Kuya, kadalasan ba pag may mga PWD, mga matatanda, tinutulungan po ba? Yes po. Paano nyo sir tinutulungan sila? Pagtawid po sir sa sir, dito po sa highway. Yung pag sa mga, yung mga wheelchair, tinutulungan nyo rin po? Yes po. Kailangan po sa mga matatanda na po yun sir. Alright sir, maraming mga pangalan mo sir? Angelo po. Angelo, maraming salamat sir Angelo. Alright. Ayan. So, Angela, so karamihan ng mga kapatid natin kinakailangan ng tulong, kadalasan lumalapit sila sa mga porter na katulad ni Sir Angelo dito para matulungan sila sa gamit at matulungan din sila doon sa kanilang wheelchair. Magkano yung assistance fee? Sir, magkano yung assistance fee? Tanungin ko na rin sa'yo. Dito po sir. Oo, pag sa pushcart po sir, 50 lang. Sa pushcart po sir, 50 lang po sir. Tapos, kung may bibigay din naman sila sa amin sir, kinukuha din po. So 50 pesos per pushcart. Yes po. Tapos bahala na sila kung mag-abot pa. Magkano ibibigay po. Magkano sir yung pinakamalaki na abot sa'yo ngayon? Ano lang po? 100. 100. Ngayong araw lang yan, no? Ngayon lang po ngayon. Naka 100 ka na. Yes po. Alright, Sir Angelo, maraming salamat. Thank you po, sir. Alright, sir. Thank you po. So, Angelo, no? So, usually, yung per cart, no, pagtulak, 50 pesos at additional pa. Bahala na raw yung ating mga mabuting mga nagpapatulong sa kanila kung magkano pa yung additional na ibibigay na tip sa ating mga kapatid na porter dito, Angelo. Ayan, Evan, pwede ka rumakit sandali, pang kape, oh. Hindi, pero Evan, ang question dito, I asked you this last year about yung mga bus drivers na hindi pinapabiyahe because of drug testing na nagpa-positive, awaiting confirmatory. May mga instances ba ngayon na hindi pinapabiyahe? Angelo, actually, hanggang kahapon, actually, may random drug testing na isinagawa dito sa may PITX. No? Magkaibang agency naman ito. Ito naman yung sa LTO. Dahil nung isang araw, ito naman ay sa PIDEA. No? So kahapon sa LTO, yung sa PIDEA, yung sa LTO, so tuloy-tuloy yung kanilang drug testing and so far, wala pang ina-announce or nilalapit sa ating mga data na kung meron namang nag-positive. Pero last time that we checked, no, walang nag-positive na bus driver. That's no, good. Pero may isang nag-positive, Angelo, klaruhin lang natin, pero hindi siya bus driver, isa siyang TNVS driver, no? So may isa siyang tinatak siya ng isang kawani ng LTO para magpa-drug test, pero ayun, unfortunately, nag-positive siya, pero aawait pa siya ng confirmatory test, pero paalala, hindi po siya isang bus driver dito sa terminal. Diego. All right, thank you for that report, mobile journalist Evan Tarinque.
May bayad pala yung paggamit ng Hindi, pushcart. ang may bayad is the cart. Yung pushcart. The cart itself is may bayad. But the assistance is up to you kung magkano ibibigay. Nagtitip ka na. Now, let's check the situation at the Loyola Memorial Park where our mobile journalist Yeda Pascual is there on the ground. Hi, Yeda. Kumusta naman dyan? Yes, hi Angelo. Ay, Diego, hi Angela. At nandito pa rin nga tayo sa Loyola Memorial Park para tingnan yung sitwasyon ngayon dito. At ito, napapansin natin, kung ibang sementeryo, ang pangunahing problema ay yung mga nakukumpiskang ipinagbabawal na kagamitan dito sa Loyola Memorial Park. Ang pangunahing problema, ayon mismo sa management, taon-taon ay yung parking. Dahil dito kasi sa loob ng Loyola Memorial Park ay 400 lang yung kaya nilang i-accommodate sa loob na parking space. Kaya ang tanggapan at ang LGU at MMDA ay nagtulong-tulungan para makahanap ng ibang mga alternatibong pwedeng pagparkingan sa labas ng sementeryo. Pero sa ngayon, nag-interview tayo sa mga security personnel mula kaninang umaga. Tuloy-tuloy pa rin yung pagpasok ng mga sasakyan. Kaya pa naman, kinakaya pa naman daw sa ngayon. Pero in case nga na magkaroon ng problema o mapuno na yung loob, ay may sinasuggest silang ibang pwedeng pagparkingan sa labas ng sementeryo. So 50 meters away, Diego, Angela, meron diyang the original Paris. Walking distance lang naman, kayang-kayang lakarin, ay pwedeng mag-park doon at kaya nitong i-accommodate ay nasa 200 na sasakyan. Pagkatawid mo naman, doon lang sa kabilang side na yon ay meron namang gasoline station doon na pwede rin namang mag-park yung mga nais na pumunta dito sa Loyola Memorial Park. Kaya sabi nga ng tanggapan ng sementeryo ng Memorial Park ay kung malapit lang naman yung himlaya ng inyong mga kaanak dito, ay baka pwedeng mag-commute na lamang para syempre makaiwas na rin ng abala at hindi na rin sila mahirapan. Yeah, this is in the Parañaque branch? Yes, tama ka dyan, Diego. So, if I were to go there, okay ba if I take my car or mas ang suggestion ngayon is to commute instead? Diego, so far ngayon, kinakaya pa naman daw. Kasi wala silang talagang number kung ilan na yung nakakapasok. Kasi so far nakapansin naman nila, may papasok, may lalabas din naman. So kinakaya pa. Ang last year daw kasi ang naging problem, napansin nila yung napuno na yung loob, nung mga around 10 p.m. na. Doon lang nagkaroon ng problem. Pero yung mga ganitong oras, kaya pa naman. Ayun. Okay, so alam mo naman natin sa area na yan talagang sumisikip ang mga ng daloy ng trapiko dyan pag ganito mga panahon. Pero hanggang anong oras ba pwedeng pumasok yung mga bumibisita sa mga punto dyan sa Loyola Memorial Park? Angela, bukas ang Loyola Memorial Park ngayong araw, October 31, 24 oras hanggang bukas, November 1. At pagdating naman ng November 2, bukas sila ng 6 a.m. to 10 p.m. So, pwede mag-overnight dito. Kung nais magdala ng mga tent, yes, pwede din yan. Pero paalala ngayon, kasi sobrang tirik na tirik yung araw, ay magdala ng payong, pamaypay, extra damit, tubig, dahil malala, grabe talaga yung init ngayon dito. Alright, thank you for the updates. Mobile journalist Yeda Pascual. Don't go away because we're not done yet. Please stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. The number coding scheme is suspended across Metro Manila today, October 31. The MMDA said the lifting of the scheme is in observance of All Saints' Day Eve, a special non-working holiday. The agency reminded motorists that number coding is also automatically suspended on all official and special non-working holidays. The MMDA urged the public to plan their trips early and drive carefully during the Undas break. And now let's head over to La Loma Cemetery. We have mobile journalist Fatima Baduria. Let's get back to her. Oh, naputol na siya kanina dahil sa signal. Hi Fatima, what's happening there? Hi Angela, nagsimula na ngang magsidatingan ang mga dadalaw dito sa La Loma Cemetery sa Caloocan. Pero sa ngayon ay maluwag pa rin dito sa loob ng sementeryo. At sa mga nakausap nga nating gwardiya kanina, no, oras-oras ay nasa mahigit 300 ang dumadating sa La Loma Cemetery simula kanina alas 7 ng umaga. So oras-oras kasi ang bilangan nila dito at syempre pinagbabawalan din nila ang pagdala ng yung mga matutulis na bagay. Pero ang isa pa sa mga pinagbabawal nila dito ay yung mga plastic. Pati nga yung mga bulaklak na nakabalot ng plastic ay pinapatanggal din sa kanila at pinapatapon muna para raw ito iwas kalat bago sila pumasok ng sementeryo. At bawal daw actually ang pagpasok ng mga
kotse dito sa loob ng semeteryo, pero sa loob ay merong mga nakapilang tricycle at nag-aabang sa mga bibisita sa malalayong puntod, no? Kasi medyo may kalakihan din ang sementeryo na 54 hectares ang lawak at nasa 100 pesos daw ang singil nila mula gate 1 ng Daloma Cemetery hanggang dun sa kabilang gate na nasa C3 naman. So medyo may kalakihan din, pero sa mga nakausap din kasi nating mga tricycle driver ay nagbayad din daw sila para payagan silang makapasok dito sa Daloma Cemetery. Fatima, any untoward incidents na report dyan since yesterday? Yesterday daw, actually, buti isa lang ang na-report at naagapan din, no? Meron lang daw nadulas. Actually, kanina naglalakad-lakad tayo dito, no? At medyo madulas nga dahil din siguro sa mga pag-ulan itong mga nakaraan, although ngayong araw ay hindi pa naman umuulan, no? So, medyo nagsisimula na ring matuyok yung mga daan dito. Fatima, is Laloma Cemetery 24 hours? Ay hindi, actually, ito ay magsasara daw ngayon ng 10 p.m. Usually kasi 6 p.m. pero ngayon daw dahil nag-expect din sila na mas marami ng tao ang darating, kaya 10 p.m. daw bukas ang Laloma. Tapos ang bukas niya the next day is what time? 6 a.m. 6 a.m. Okay. Oo. So, meron ba tayong mga inilabas dyan na traffic routing scheme? Dahil dyan sa Laloma, kapag ganitong mga panahon, talagang dinadagsa ng mga tao at talagang sumisigip ang daloy ng trapiko. Actually, nag-expect tayo no, na magsasara itong may mga parte ng C3 na magsasara at ang Rizal Avenue rin. Pero sa napapansin natin, ito, maraming mga dumadaan na mga kotse. So, nagtanong-tanong din ako ay hindi naman daw isasara, pero asahan natin na magsisikip na nga, ay medyo masikip na nga rin ang daloy ng trapiko dito dahil marami na rin ang dumadating. Pati doon sa Manila North Cemetery na malapit din dito sa Laloma. Okay, just to be clear lang, Fatima, no, ilan na yung naitalang mga bumisita dyan sa Laloma Cemetery at kailan natin malalaman ba yung peak hours dyan? Sa tansya kasi natin ay nasa mahigit 3,000 na dahil nga oras-oras actually ang bilang nila dito ng mga taong pumapasok. At simula kaninang umaga kasi nung mga 6 a.m. ay mga 58 pa lang ang dumadating per hour. Pero nitong mga nakaraang oras ay tumataas na ng 300 at 400 ang mga dumadating. So habang tumatagal din ay mas dumadami ang mga tao. Magkano? Kamusta naman yung security dyan sa area na yan? Actually, maraming mga kapulisan no, sa paligid natin. Ayan, makikita natin. Pati dito sa tabi natin, no? At maging doon sa loob ng Laloma Cemetery, no, sa mga kanto-kanto dyan, ay may makikita tayo ng mga pulis na naka-istasyon. Alright. Alright, thank you for that, mobile journalist Fatima Baduria. Alam mo, pag ganito talagang oras, asahan po natin na talagang sisilipin natin lahat ng mga sementeryo dahil yung mga kababayan natin, ito lang yung time nila na makapunta, makabisita. At yung iba naman, paalis ngayon papunta sa mga kani-kanilang probinsya para ganun din, no? Makabisita sa kanilang kamag-anak, yung mga yumao, and of course yung mga pero kamag-anak. Quick recap lang ha, sa mga naikot natin dito sa Metro Manila. Yung Manila North and Manila South Cemetery, they close at 9 o'clock. Yes. Ang Laloma closes at 10. Yung Loyola Memorial Private Cemetery is 24 hours. Yes. Usually naman ang Loyola ganyan always silang 24 hours. They allow overnight. Now, let's take a look at the situation at the libingan ng mga bayani in Taguig. We have mobile journalist Julie Baiza on the ground. Julie, kamusta na dyan? Ano na yung sitwasyon dyan sa libingan ng mga bayani? Angela, tuloy pa rin yung pagdating ng mga kapatid natin na dumadalaw nga sa kanilang mga kaanak dito sa libingan ng mga bayani. Nandito tayo ngayon sa punto ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Maagang nagpadala ng bulaklak ang lokal na pamahalaan ng Maynilang lungsod ng Maynila at si Pangulong Bongbong Marcos para naman sa puntod ng kanyang ama. Pero hindi lang yan yung pinadalhan niya. Kasi dito sa section ng kung saan nakalibing yung mga dating Pangulo, nagpadala din ng bulaklak ang Pangulo
Pangulo, gaya dito kay former President Carlos P. Garcia. Kapansin-pansin, Diego, Angela, na marami yung nagpapapicture dito sa section na ito, kasi ilan sa mga nakausap natin, mga Marcos loyalist, yung iba naman daw may dinadalaw dito at naisipan na rin nila na daan na itong puntod ng mga dating Pangulo. Kanina may nakausap din tayo doon naman sa section ng mga veterano ng giyera, yung nakausap natin, for 80 years, hindi nila alam or na dito pala nakalibing yung kanilang kaanak. Recently lang nalaman na nandito pala yung mga veterano kasi 1940s pa daw noong nasa West. So kabilang siya sa mga unang nailibing dito. So yung nakausap natin, kapatid siya at galing pang Batangas yung kanilang pamilya, lumuwas pa dito. Kaya pinili na rin daw nila na October 31 magpunta para masigurado na hindi sila matatraffic papunta dito. And confirm nga na kaanak or kapatid niya yung nakalibing na veterano ng giyera and nag-alay sila ng dasal and hopefully daw tauna na nilang madadalaw o mapupuntahan. Yung iba pa natin nakakausap, marami kasing mga paunti-unti man pero tuloy naman yung pagdating nila. Talagang 31 daw nila pinipili para hindi na sila matraffic. Yung iba naman may pupuntahan pang ibang lugar sa Undas. So dito sa section na to, dito yung mga dating Pangulo pero pag dumiretso tayo, medyo may kalayuan isang straight diretso pinupuntahan din ng mga tagahanga niya yun ang mga puntod ng national artist at dating superstar na si Nora Honor. So bali yun yung parang laging may tao dito itong kay Marcos Sr. at saka yung kay Nora Honor doon sa dulo. Julie, we all know that President Bongbong Marcos is in South Korea for the APEC summit, so malabo na siya ay bumisita dyan. Pero I was wondering if meron ba siyang mga kamag-anak, gaya na lamang ng kanyang kapatid, ng kanyang nanay, na nakaplanong bumisita dyan ngayon? Sa ngayon, tinatanungan natin sa Philippine Army, sila kasi yung nangangasiwa ng seguridad dito sa libingan ng mga bayani. Ang sabi nila, karaniwan naman daw, talagang nagbibigay ng abiso yung pamilya or kaanak ng mga dating Pangulo kung pupunta sila. Sa ngayon, wala pa daw kasi nagbibigay ng abiso kung sino yung pupunta. Pero inaasahan nga na baka magkaroon daw ng misa tomorrow. Yung misa na yon, Diego, Angela, yearly talaga, dinadaluhan siya ng Pangulo. Kaya nga lang, dahil nasa APEC Summit, kaya hindi natin alam kung sino yung mangunguna sa misa. Alright, thank you, mobile journalist Julie Baiza, for that report. Now let's also check the situation over at the Manila Memorial Park. We have mobile journalist Amy Atienza reporting live via Zoom. Yes, good morning, Angela, Diego. Dito naman sa Manila Memorial Park ay nakalagi ang puntod ng pamilyang Aquino. So kabilang dyan si Ninoy Aquino, Corazon Aquino, pati na rin si Noynoy Aquino. At kanina nga dito sa mismong area, makikita nyo ito, marami nang bumibisita dyan, and actually kahit yung mga volunteers dito sa Manila Memorial Park, talagang binisita na daw at tiningnan yung mismong site dito nga sa Parañaque, dahil nga para sa kanila, isa nga din daw itong way para makommemorate at maalala yung mga naging kontribusyon daw ng pamilyang Aquino sa ating bansa. Pero bukod pa dyan, hindi lang naman pamilyang Aquino, makikita natin dito sa Manila Memorial Park, andito rin ang puntod ng mga aktor na si AJ Perez, pati na rin Rico yan, at may mga ilan na rin na nga tayong nakita doon na bumisita at syempre inalala yung kanilang buhay. So yun yung mga nangyayari dito. So far, ang situation kalmado pa naman. Hindi ganun karami ang tao pa dito sa Manila Memorial Park, pero inaasahan daw ng mga authorities na aabot sa around 700,000 ang pupunta dito within the 3 days ng Undas. So from today hanggang November 2 ay inaasahan na hihigit sa 700,000 ang bilang ng mga bibisita dito. At nakadeploy na rin naman daw ang command post, pati na rin kapulisan dito sa loob ng Manila Memorial Park para nga sa seguridad ng mga bibisita rito. Amy, 24 hours ba yan? Yes, 24 hours. Nagsimula nga yan today hanggang November 2. Tapos sa November 3 naman, from 12 midnight hanggang 6 p.m. ang pagbubukas nitong Manila Memorial Park. So on November 3 may cut-off na. Yes. Okay. So inaabangan din natin nga na dito mas dadami talaga yung tao. Naasahan daw na bukas pa talaga yung pag-spike noon, yung pagdating ng tao dito. Pero may ilan-ilan na rin naman tayo nakikita, mga early goers nga na ayaw na din talagang maabala at makipagsiksikan sa dami nga ng tao dito bukas. So yun, pwede pa naman pumasok yung mga sasakyan dito, pero yun nga, may mga parking areas lang na pwede tayo, hindi tayo pwedeng mag-double park dun sa mga daan. So yun, doble ingat lang din para sa mga papa
sa mga papasok dito. Okay, Amy, very quick lang, ang mga Aquino family ba is scheduled to visit there today or tomorrow? Well, so far, no, wala pa tayong confirmation, Angela, pero inaasahan din natin na ang ilang mga taga-suporta ay magkakaroon nga ng pagdarasal dito. Kanina may nakita tayong mga papers dun sa harap mismo ng puntod ng pamilya Aquino na wala lang siguro nilinis dahil medyo nagiging malakas din yung hangin dito. So, nililipad-lipad. So, inalis muna ng ilang mga caretakers dito. Pero inaasahan nga natin magkakaroon ng pagdarasal dito, lalo na kasi last year, ganun din yung naging commemoration nga dito. Alright, maraming salamat sa ating mobile journalist, Amy Atienza. Okay, kamusta naman kaya ang daloy ng traffic sa North Luzon Expressway or NLEX? Let's ask a mobile journal, Francis Rivera, who's on the ground. Francis, that is the question. Grabe dyan kagabi. Grabe kagabi. Ngayon, is it grabe? Nako, Diego, mapapansin mo lang, ibang-iba ang sitwasyon ngayon dito sa NLEX, Balintawak Toll Plaza. At nakikita nyo, sobrang luwag, talagang maluwag ang daloy ng trapiko. Actually, bahagyang nagkakaroon lamang ng pila yan kapag dito sa pila ng mga cash lane. So, ngayon kasi ang ginawa nila, tatlo lang daw talaga ang cash lane. So, ginawa nilang 5 ang cash lanes ngayon. So, kung makikita nyo ngayon ay lapit ko. Yung mga nasa R5 lanes ay tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko pero wala kayong nakikitang pila. Pero dito pagdating sa cash lane ay halos ay may mga andar ng mga pila. So ngayon Diego, Angela, kakatapos lamang ng interview natin no kay Mr. Robin Ignacio, isa sa mga AVP dito sa NLEX at lapitan natin. Anytime na with this kind na pumapangin Sir Alex, Sir. Okay. Sir, sa news and views po kasama po si Angela and Diego. Ay, hello po. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Francis, ang tanong po is, kamusta na po ang sitwasyon at ginagamit na po ba ang unified RFID system na rinroll out? Traffic ngayon po, nakikita natin paubos na po yung volume rush ng volume po. Bagamat meron pa rin po tayong counterflow sa may Kawayan up to Marilao area. Ganun din po sa may Candaba Viaduct at saka yung from San Fernando up to Dao. Pero siguro noon time baka ma-retrieve na po natin yung mga counterflow at kaya na po ng mainline yung volume na pumapasok po ngayon. Oo po. Pero mamaya daw po mas marami pa ata yung mga babiyahe dyan ngayon. So what preparations po are in place to make sure... Sorry, breaking. Oo, hindi niya marinig. What preparations? Hello, ma'am. Opo. Ano po yung mga paghahanda natin ngayon sa pagdagsa po ng mga biyahero mamaya naman? Opo, umpisa naman po mamaya actually pag maubos na itong pa-northbound. Kami naman po ay naghahanda na po doon sa mga balikan ng ating kababayan. At kagaya ng ating preparation, yun pa rin po yung ating dagdag ng deployment ng mga personnel. Tuloy-tuloy naman po yan hanggang Monday. Ganon din po yung ating road work. Wala po tayong road work, wala tayong road closure. Tuloy-tuloy po yan hanggang Monday. And yung free towing po para sa mga class 1 na sasakyan na kakaproblema. Nag-start po tayo yesterday, 6 a.m. Tuloy-tuloy pa rin po yan hanggang Monday ng 6 a.m. para mas mabilis po yung pag-clear natin yung insidente. And then yung implementation ng counterflow, we are forecasting na ang gagawin naman po natin, kukuha ng lanes from northbound para gamitin ng ating pa-southbound. So hopefully wala po tayo masyadong congestion nung northbound traffic para po tuloy-tuloy yung counterflow na ma-implement po natin for southbound traffic. Alright, maraming salamat po at mag-ingat po kayo dyan. Have a blessed weekend. Yes, ma'am. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo ulit. Of course, sana walang accident dyan sa NLEX and SLEX. Diba? Thank you, by the way, Mobile Journal, Francis Rivera, for that report. We gave you a situationer of all relevant issues today from Manila North, Manila South, Manila Memorial, La Loma, Ondas coverage, and all the traffic situation. And thank you, everyone.
please do have a solemn weekend, All Saints, All Souls Day. And don't forget to pray for your loved ones and pray for our nation. Thank you, by the way, to Buddha's Belly for all of these treats. And that wraps up today's episode of News and Views. Gusto ko yung pray for our nation. Join us again on Monday. I'm Angela Lagunsad Castro. Laban sa mga kontraktor at mga corrupt. Oo. And I'm Angelo Castro III, kapatid, BR1 News. All sides, all the time.